insecure siya. Okay? Insecure siya na kahit na nandun na siya, kapiling niya yung tatay niya. Actually, ang sabi nga ng tatay, everything that I have is yours already. Kaya lang, pagka-insecure ka, okay, at nakita mo yung isang tao na it does not come up to your standard, galit ka. Amen? At napakahirap po ng ganon. Hindi ka makakapag-rejoice kasama si Lord kung lagi nang galit. Okay? Hello? Minsan may mga pagkakataon lagi tayong galit. Kahit ano na, galit tayo. Kasi nagiging extension natin yung ating katabi ng galit natin na galing pa sa Pilipinas. Sa galit yan eh. Galit ka sa asawa mo, sa akin ka nagagalit. Kasi ako lang lalaki dito. Minsan projection yan eh, projection. Kaya, ang taong galit, kahit saan ang gulong pangit. You understand? Hallelujah. And so, my friends, those who are not happy when others advance or bless more than they are. Pagka-insecure ka, kahit anong bihis mo, laging mas maganda yung katabi mo. Hello? At hindi? Yeah. Pagka-insecure ka, kahit anong pulgos mo, mas makinis ang mukha ng karar mo. Hallelujah. Amen? My friends, ang security po natin nasa Panginoon. Amen. Hallelujah. And I want you to understand na let us not allow insecurity and anger to rob us of our thanksgiving. Basta sa Panginoon maganda. Amen. Kung tama, ang ganda. Itama natin yung damdamin natin sa Panginoon. Wow. Hallelujah. Kahit na anong mangyari, God is good. Amen. His mercy endures forever. Si Mike, kapinisita lang naman niya sa kanyang asawa sa hospital. Yung si Sherry, nasa intensive care unit. At nung lumabas siya sa hospital, ay tinanong siya ng kaibigan, how is she? An anxious friend asked as he exited her unit. Sabi nung ni Mike, it is touch and go. She recognized me. We prayed together, held our hands, and then we quoted the passage about Thanksgiving in the book of James that says, consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. And then he said, alam mo, it is impossible to be anxious and thankful at the same time. Amen? Imposible raw na maging thankful at saka merong anxiety at the same time. Mga kapatid, kahit anong itama mo sa Thanksgiving, hindi niya pwedeng kasama ang negative emotion. Amen? And so mamaya po, pagpunta natin sa Kowloon Hotel, bago pa man tayo pumunta roon, itama na natin ang ating damdamin. Para hindi masayang ang iyong contribution ka pa rin. Para hindi ka magkagayari na mamaya. Amen. Hallelujah. Ano kasi, pagka masama yung loob mo, pag kinain mo, hindi mo siya may-enjoy. Amen. Hallelujah. Sabi po sa James chapter 3, verse 14 to 16. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, and do not boast about it or deny the truth, such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and unspiritual, and it's of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you'll find disorder and every evil practice. Kung saan lang naroon ang pagsiselos at saka yung selfish ambition, nandun daw lahat ang disorder at lahat ng masamang practice. Hallelujah. Merong isang senador sa Amerika, ang pangalan niya ay si Richard. Kung na natin banggitin yung mga apelyido. Si Senator Richard once said,
nag-relate siya ng kanyang experience when he contracted cancer. Nagkaroon siya ng cancer at ito ang sinabi niya sa kanyang diary. A change came over me which I believe is irreversible. Nagkaroon daw ng pagbabago sa akin sa kanyang sarili na sa paniniwala niya hindi na mababago. Sabi niya, ang mga katanungan ko tungkol sa honor, prestige, political success, and financial status became all at once unimportant to me. In their state, pinalitan yun, sabi niya, ng bagong appreciation of things I once took for granted. Eating lunch with a friend. Okay? Or scratching the ear of my cat. And then the company of my wife. Reading a book or magazine in the quiet corner of my bedroom. Or just sipping a cup of coffee. Which before, I never enjoyed. For the first time, I think I am actually savoring life. I shudder when I remember all the occasions that I spoiled for myself, even when I was in the best of health. False pride, synthetic values. Ano yung synthetic values? Plastic na mga values and fancied strengths. My friends, kailangan pa ba na katulad ni Senator Richard ay magkaroon tayo ng cancer bago magbago ang ating pananaw? Amen? Pagkakaroon sa inyo. Hallelujah. Isang bagay lang ang natutunan ko, lagi po akong nag-subscribe sa Reader's Digest. Ilang beses na sinabi sa Reader's Digest na mga health column. Negative emotions produces cancer. I'll say that again. Negative emotions produces cancer. And one of those is an unthankful heart. Amen? Hallelujah. The last but not the least, the sour. Amen? Amen? Yung kanina galit, ito naman maasim. Okay? Hallelujah. Some of those present were saying indignantly to one another, can you read with me? Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuke her harshly. Okay? Sino ito? Sa book of John, ito ay si Judas. Sa book po ni Mark, kasama niya yung mga apostles. Okay? Ang pagkakarelate ni Mark ay mga disciples. Some of those present sa pamamahay ito ni Lazarus. And yung kanyang kapatid na si Mary, na dahil siguro sa kanyang gratefulness at sa kanyang kamanghamanghang ginawa ng Panginoon, pagkatapos niyang binalik sa patay ang kanyang kapatid na si Lazarus. You remember? Yes. Namatay na si Lazarus, 3 araw na. Apat na araw na, nasa loob na ng kuweba. Binuhay ng Panginoon. Eh, ikaw man, kung kapatid mo yun, abay talagang abot-abot ang pasasalamat mo. Okay? Kaya ito si Mary, hindi siya nanghihinaya. Inilabas niya yung kanyang katumpas ba ng shinaware natin sa Pilipinas na ginagawa natin palamot dito sa cupboard. At kung may special na bisita lang sa kananan siya, kinukuha para pinahayos. You understand? Yes. Okay. Kinuha niya yung kanyang pinakatatago-tagong heirloom na alabaster box. At yun ay may, sa loob noon ay very expensive na perfume. Akalain mo, hindi siya nang hinayang? Akala ko, gagawin lang niya, wimisikan lang niya ang Panginoon dito sa pisngi. Hindi. Ibinuhos. Okay? Nasubukan ko naman maligo ng perfume. Patay ba? Muna pa naman, ano? Talaga niya binuhos sa ulo. Ibinuhos, akalain mo binuhos. Eto na ngayon, ang mga nanonood. Some of those present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? Ang mahal-mahal ng anniversary ni. Hindi ba tayo pwedeng kumain na lamang sa... Celebrate. Hallelujah. Amen?
Hello? Ano isang bagay amin? Akala mo, sabi nito, it could have been so for more than a year spent, yes. Akala mo, ang halaga ng perfume, isang taong, so, 350 wala pang isang buwan sa akin. Hello? 2 days lang daw yun pala. 2 days work. Okay? Hallelujah. Minsan ay nagtitipid tayo. Lagi po yun pa yung binabalaan. Huwag niyong titipirin ng Panginoon. Amen. Okay? Ulitin ko ulit. Huwag niyong titipirin ng Panginoon. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano, pangatawanan mo kapatid. Wala pa ako, I have been in ministry for 30 years. I have never seen, let me tell you this, I have never seen one of our members naging mahirap ng dahil sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Wala pa ako balik na lang kung pasaway. Yes. Hello? Amen. Okay? Pero pag tayo talagang die hard sa Panginoon at nagtitiwala at nagtatapat sa Kanya, hindi pa ako nakakita ng sino man na naghirap. And so I then rebuke her harshly. And to think na naano si Jesus. Hello? To think na naano ng Panginoon. Parang walang kimi yung nagsabi. Kasi bagay si Judas eh. Walang kimi. Parang walang kimi na nagsabi. Eh, samantalang yung na ibinuhos, hindi naman kaninong ulo. Kundi sa ulo ng Panginoon. Amen? Ano ang sinabi ni Jesus? Magtigil kayo. Okay? Ang babae nito ay ginawa niya ako ng isang napakagandang bagay. Wow! Hallelujah. Like sabi ni Lord, this woman has done me a beautiful thing. When was the last time you did something beautiful for God? Hallelujah. When was the last time you did something marvelously expensive for Him? When was the last time you did a Manny Pacquiao? Hallelujah. When was the last time? Alam mo si Lord, hindi siya killjoy. Okay? And I can assure you this. I can assure you this. You can never outgive God. You can never out-thank the Lord. Okay? Hindi mo siya pwedeng lamangan. Kapatid, hindi mo siya pwedeng lamangan. Okay? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, this woman has done a beautiful thing for me. He did this for my burial. Ginawa niya ito sa aking, nauna na niyang ginawa ito sa aking paglibing. At dahil sa kanyang ginawa, it is going to become a memorial for her. Ano kaya kung pag-aakyat natin sa langit, lahat ng ginawa natin para sa Panginoon is going to be a memorial for us. Hallelujah. My friends, I want you to understand, you can never outlove, you can never outgive God. Amen? No, ako ay maliit pa sa Sunday school class. When I was in high school, sabi sa akin ng Sunday school teacher ko, hindi ko siya makalimutan. Naging ninang ko siya sa kasal, patay na siya kayo. Kaya lang siya yung kaunang-unahang Sunday school teacher ko. At tinuturuan niya kami sa pagbibigay. At nilapitan niya ako para pag sinasabi niya sa akin by way of prophecy. Sapagkat ako lang ang tinitingnan niya at tinawakan pa niya ang aking balikat. Sabi niya, Wendell, I want you to understand that if you give God a spoonful, pagbibigyan mo raw ang Panginoon ng isang kutsara, papalitan niya ng isang pala. Ngayon, pagka naranasan mo na mabuti pala ang Panginoon, okay? Pabibigay ka ng pala sa Panginoon. Wow! Wilbaro na ang katapat mo. Amen? Amen?
At pag nakita mo, napakabuti ng Diyos, pinagpala ako, I have been so blessed. And so, itatry mo magbibigay ka ng wheelbarrow. Sabi ng mga anak ng akin sa school teacher, ang kapalit mo, traksa. At pag the Lord has blessed you already beyond that you can imagine, and you are going to give a truckload, He is already going to give you a ship. How many of you can outgive and outlove now? We can. Amen? Hallelujah. Merong devotional book na Springs in the Valley. It tells of a man na natagpuan niya yung kamalig ni Satanas. May kamalig pala si Satanas. Doon sa kamalig na yun ay nakatago ang mga seedlings para itanim sa puso ng tao. Okay? And natagpuan niya na he found that the seeds of discouragement, yung binhi ng discouragement, yun ang pinakamaraming seedlings than the others. And he learned that those seeds could be made to grow almost anywhere. Okay? Tinanong niya si Satanas, bakit mas marami yung discouragement na seedlings? Sabi ni Satanas, kasi this is the most effective seedling of all. It can grow anywhere. Regardless of race, regardless of boundaries, sabi niya, it will grow. Kaya lang, sabi niya, and then he suddenly was lonely. Because sabi niya, there is only one place it will never grow. It will never thrive na mamatay kaagad ang seedling na ito. Pag itinanong mo sa pusong yun. And where is that? Sabi ng lalaki. It is in the heart of a grateful person. Yes. Okay? Kahit na anong reflecting ko ng seed of discouragement, yung taong yung hindi na-discourage. Why? Because he has a thankful heart. My friends, si David, meron siyang katanungan sa Psalms 116, verse 12 to 14. How can I repay the Lord for all His goodness to me? Paano ko babayaran ng Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? And then tatlo ang sinabi niya. Sabi niya, I will lift the cup of salvation and call on the name of the Lord. Pangalawa, call on the name of the Lord. Sabi niya, itataas ko ang kupa ng kaligtasan. Anong ibig sabihin nun? Pangahawakan ko ang aking kaligtasan. Yung ibig sabihin nun. Pangalawa, ako ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Wow. Kaya natin gawin yung first and number 1 at saka number 2. Kaya lang number 3, many is going to be frowning. Ang sabi ng pangatlo, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Gusto ng Panginoon na nakikita. Gusto ng Panginoon na binabadya mo. Gusto ng Panginoon na pinahahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa marami, ang iyong pagpapasalamat. Sabi niya, tutuparin ko ang aking mga pangako sa Kanya. I can still remember, many still are coming from the Philippines. Lagi namin sinusundo sa airport. Hallelujah. Okay. And literally, meron iba, although very modern na tao ngayon, meron pa rin nagdadala ng tambili. Okay, parang tambili. Sunong-sunong. Okay. Sa likod. Okay? And nakikita ko na marami sa atin, nung tayo nasa Pilipinas pa, ay abot-abot ang aming panalangin. Lord, sana hindi ako mapeke. Sana magkaroon ako ng maayos na employer. Sana magkaroon ako ng maayos na buhay. Sana makamtan ko ang lahat ng plano ko sa buhay. Sana magkaroon ako ng maayos na kalagayan. Okay? Sinabi mo mga, hindi naman yung walang TV. Hindi naman yung walang kwarto. Basta may maayos ko yung employer. Hindi mabagis. Okay? And then nakarating ka dito. And then sa sinasabi mo sa Panginoon, na Lord, hindi ka magsisisi.
Ako ay maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Nasaan ang mga pangako mo? Kuminsan lang po, kailangan natin i-renew ang ating vow sa Panginoon. Yun ang purpose ng Thanksgiving. Renewal of vows ngayon eh. Lord, dahil napakabuti mo sa akin itong taong ito, hindi ako makakalimot sa iyo. Amen? Amen. Wow. That is the real meaning of Thanksgiving. Amen? My friends, let us not allow these things to rob us of our joy in our Thanksgiving. Sorry, Lord. Don't you worry, you have time. Don't have time. Hallelujah. Pagdating po natin ang awit na nasa natin, Lord, I come to you, let my heart rejoice. Ang issue po natin dito ay ang ating puso. Hindi po natin ilagay ang ating puso in the altar of sacrifice sa Panginoon. And sabihin